God Level Demon Chapter 181 hanggang 170. Sa labas ng lungsod ng Tianshui, walang usok sa nakapalibot na lambak. Hoy! Isang figure ang kumurap sa lambak, at may natitirang imahe sa hangin. Hindi makasabay ang mga mata ng mga ordinaryong tao sa bilis na ito, at maging ang hangin ay nabaluktot. Sa lupa, lumilipad na buhangin at bato, isang suntok at putok, ang gas ay pinakawalan, na lumilikha ng pagsabog ng gas, na naglalaman ng lakas ng takot, isang malakas na tunog, na pinaghihiwalay ng layong 10 metro, isang bato ng kalahating tao na nasa mataas na lugar ang agad na nadurog. Kasabay ng isang kalabog, isa pang sipa ang sinipa. Ang malaking puno na may makapal na mangkok ay nasipa palabas ng ere. Dahan-daang natamba ang buong puno, at bigla itong bumagsak sa lupa at naglabas ng alikabok. Kapag nakumpleto ang isang hanay ng mga pamamaraan ng boxing, ang buong lambak ay hindi na makilala. May mga pulbos ng grabo sa lahat ng dako, na parang binombo ng mga missile, at ito ay nagiging isang tanawin ng mga sirang pader. Paraiso ang mandirigma, wala ng hangin, sa wakas ay narating ko na ang 100 hakbang ng kamao, ang kaharian ng pagpatay ng mga tao. Malinaw na si Xia Ping ang figurang ito, kinuyam niya ang kanyang mga kamao, at kitang-kita sa kanyang mga mata ang tonanibik. Pakiramdam niya ay ibang-iba ang sitwasyon ng martial arts at martial arts. Hindi lamang ito ilang beses na mas hindi tapat, kundi dahil sa suporta ng espiritu, nagawa pa rin itong patayin ng may buntong hininga, at ang kapangyarihan ay 10 beses na mas malakas. Kung dati ay umaasa siya sa brutal na puwersa, ngunit ngayon ay nababalot na siya ng kapangyarihang magpagalit, mapanira at kakilakilabot, at ang pagsuntok ay kayang gawing tambak ng basura ang bakal. Sa loob ng 10 metro, maaaring madurog ang puso ng kalaban. Ito ba ang kapangyarihan ng martial arts? Talagang malupit ito, hindi ito maihahambing sa martial arts. Ramdam ni Xia Ping ang lakas ng bawat pulgada ng kanyang katawan na puno ng nakakapangilabot na kapangyarihan, na sumusuntok ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Pakiramdam niya ay kaya niyang maglaro ng 10 bago ang sarili niya. Tama, na-promote ako sa teritoryo ng militar, at dapat ay kaya ko nang magsanay ng pangalawang patong ng martial arts at mga kuko. Kumislap ang mga mata ni Xia Ping at gumalaw ang kanyang mga iniisip. Agad na narinig ng sistema ang boses, para matubos ang North Guardian at ang pangalawang patong ng 7 Arrow, ang kabuuang halaga ay 50,000 na galit. Dagdugdog. Bigla, ang impormasyon ng dalawang patong ng pagsasanay na ito ay natanim sa isipan ni Xia Ping. Maraming mga padron ng impormasyon ang damaloy sa pinakamalalim na bahagi ng aking isipan, at malinaw na agad niya itong napag-aralan, na parang nilinang niya ito sa loob ng maraming dekada. Ito na ang pangalawang patong ng katawan ng North Guardian. Sobra-sobra. Naikuyong ni Xia Ping ang kanyang mga kamao, hinaplos ang katawan ng batas, naramdaman ang katawan na natatakpan ng isang patong ng galit, na parang umaagos ang tubig. Kahit sa ilalim ng kontrol ng kapangyarihang pangkaisipan, ang nakakapangilabot na galit ay tumatagos sa bawat pulgada ng katawan. Kung kaya lamang nitong takpan ng musculoskeletal system, maaari na itong tumagos sa utak ng buto at tuluyang mapahina. Ang pangalawang patong ng 7 putok na kapangyarihan ng ulo ng kuko ay napakalakas din, at ang paraan ng pag-atake na umaasa sa nakakainis na paraan ay mas malakas, na ginagawang mas kakilakilabot ang kapangyarihan ng pag-atake ng nakatagong armas, ng higit sa ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang pangalawang patong ng mga ehersisyo ang panimulang punto para sa tunay na kapangyarihan ng nakatagong sandatang ito. Pero na-promote ito sa militar, at ang lakas ng 5-shape boxing ay tila medyo nahuhuli. Tutal, basic martial arts lang naman ito, hindi naman masyadong malakas. Kumislap ang mga mata ni Xia Ping, at na-cultivate na niya ang Wushu Quan sa pinakamataas na antas. Kung gagamitin lang ito ng martial arts, sapat na ito. Gayunpaman, pagkatapos maabot ang sitwasyong militar, ang sining militar na ito ay bahagyang kulang, at imposibleng ganap na gamitin ang makapangyarihang lugar ng totoong sitwasyong militar, na bahagyang magpapahina sa bisa ng labanan ng katawan. Punong abala. Agad na sinabi ng sistema, inirekomenda na magsanay ng 5-shape boxing sa pamamaraan ng boxing. Ito ay ipinapasa mula sa 5-shape boxing, ngunit ito ay makapangyarihan at maraming beses. Sa karanasan sa paglilinang ng 5-shape boxing, naniniwala ako na ang martial arts na ito ay matagumpay na malinang. Hindi ito mahirap. Kailangan ng 50,000 palitan ng halaga ng puot. Ano? Nagulat din si Xia Ping nang marinig ito. Ang pamamaraang ito ng boxing ay nangangailangan talaga ng 50,000 hate value exchange. Mahalagang malaman na ang pangalawang layer ng 7-shot skill ay ang halaga ng 30,000 hate. Ito na ang pinakamahusay na pagsasanay. Ngunit ang 10,000 taong gulang na suntok na ito sa boxing ay nangangailangan ng halagang 50,000 na puot. Mula rito, makikita natin na ang lakas ng pamamaraang ito ng boxing ay hindi maihahambing sa pangunahing pamamaraan ng boxing tulad ng 5-shape boxing. Ang milyong halimaw ay isang walang kapantay na paraan ng boxing na nilikha ng mga totoong tao noong sinaunang panahon. Tiningnan ni Xia Ping ang nabanggit na martial arts profile, ginagaya nito ang mga katangian ng mga halimaw sa mundo, at pinagsasama ang kapangyarihan ng mga halimaw upang malikha ang mga ito. Ang isang hampas at isang estilo ay pawang nagtataglay ng matinding kapangyarihan, na lubhang nakakatakot.
Lumalaki ang paglilinang, umiiyak ang mga halimaw, gumagalaw ang mga bundok at reklamasyon, binabasag ang kawalan, ang isang kamao ay maaaring paghiwalayin ng libu-libong milya, dinudurog ang mga bituin sa labas ng parang, malupit sa kakilakilabot. Sa pagpapakilala pa lang ng martial arts, nakikita na niya ang lakas ng martial arts boxing na ito. Pinagpalit, walang sinabi si Xia Ping tungkol dito. Ang halaga ng puot ay para sa pagkonsumo. Malapit nang magsimula ang pagliliti sa higanteng kumpanya. Kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang mapabuti ang kanyang lakas. At dati sa tunggalian, nakakuha siya ng mahigit 100,000 na halaga ng pagkamuhi, kasama na ang nakaraang serye sa TV, ngunit nakakuha rin siya ng mahigit 30,000 na pagkamuhi. Kahit na ipagpalit niya ang paraang ito, mayroon pa rin siyang mahigit 30,000 na galit, na sapat na. Opo, host, System Road, dagdugdog, dumaan lang ang boses, isang malaking daloy ng impormasyon ang bumuhos sa isipan ni Xia Ping, mahina, tila nakita niya sa itaas ng mabituing kalangitan, ang isang matandang lalaki na nakaputi ang damit na nagpa-practice ng boxing. Habang sumusuntok siya, may anino ng isang sinaunang halimaw. Umungol sila sa kalangitan, at lahat ng mga panlilinlang ay napuno ng kapaligiran ng kadakilaan. Sinauna at malawak, na may sinaunang kabangisan at kakilakilabot na kapangyarihan. Kasabay ng isang putok, sumabog ang huling suntok, umungal ang mga halimaw, at sumabog ang buong espasyo. Nagising din si Xia Ping sa sandaling ito at iminulat ang kanyang mga mata. Ito ang halimaw ng halimaw. Nagliwanag ang mga mata ni Xia Ping. Pakiramdam niya ay ilang dekada na niyang nilinang ang pamamaraang ito ng boxing at nakuha niya ang sigasig ng sistema. Malaki ang kinita niya. Gayunpaman, nararamdaman din niya na ang pamamaraang ito ng boxing ay malalim at malalim. Kahit na mayroong sistema ng sigasig, kung hindi mo ito seseryosohin, hindi ito mabilis na mauunawaan ng iyong katawan. Agad niyang ginamit ang pamamaraang ito ng boxing sa lambak, at ang buong pagkatao ay naging isang halimaw. Maraming mga halimaw ang umuungal sa kawalan, at ang hangin ay nanginginig. Ang buong burol ay tila nanginginig at ang mga bato ay nabasag. Ang nagngangalit na damdamin sa katawan ay parang isang rumaragasang dagat, na sumasabog dahil sa kabaliwan, dumadaloy sa mga meridian, na nagbubunga ng tinig ng nagngangalit na damdamin. Hoy! Ang mga nakapalibot na bato ay hinaipa ng isang suntok, at may malalaking hukay sa lupa. Ang grabo ay nautilsikan at mayroong isang itim na bitek, na parang kidlat. Ang tanawin ay kamangha-mangha. Ang isang paglilinang ay katumbas ng isang araw na lumilipas. Tumulo. Sa kadiliman pa lamang ng araw, agad na nagpadala ng mensahe ang cellphone ni Xia Ping. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ito, bukas ng alas 9 ng umaga, magtitipon ako sa Tianshusheng Airport at sisimulan ang pagsubok ng higanteng kumpanya. 2 buwan nang walang pasok ang paaralan, kaya huwag kang mag-alala. Ano, nakita ni Xia Ping ang balita, kinurot ang kanyang kamao, at sinimulang subukan ang higanteng kumpanya kinabukasan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nagliliyab na apoy, puno ng digmaan. Maagang maaga kinabukasan, gusto sanang makausap ni Qiuzu si Xia Ping, ngunit ipinaalam sa kanya ng punong guro na kailangang magbakasyon si Xia Ping ng mahigit 1 buwan, at maaaring hindi siya bumalik hanggat hindi nagsisimula ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Ano, nang marinig ang balitang ito, labis na nagalit si Qiuzu na halos mamatay na. Kumawala ang lalaki sa pag-alis, relax na relax, ngunit siya ay miserable. Tinitigan siya ng napakaraming tagahanga at hindi alam kung kailan dapat manggulo. Lalo na yung mga madalas na nag-aabang sa gate ng paaralan, araw-araw, sinusubaybayan ang tiyaga, kahit hindi takot sa kanyang lakas, ay laging masusundan, sino ba ang magiging astig. Sa simula, gusto niyang makausap si Xia Ping at pakalmihan ang sitwasyon. Pero saan niya naisip na nawawala na pala ang kalokohan, at mahigit 1 buwan na siyang nagbabakasyon, pero hindi man lang niya ito nakita. Nagsimula na ang biro na ito. Paghintayin mo ako, ang dami ko talagang pinaghirapan. Kapag nakabalik na ako, dapat kitang tignan ng mabuti. Kinagat ni Qiuzu ang kanyang mga ngipin, galit, naalala niya iyon. Pagbalik ni Xia Ping, kailangan niyang gumawa ng hayagang alitan, at isuot ang sapatos niya sa walang hiya. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, dumating si Xia Ping sa Tianshusheng Airport, isang malaking sasakyang pangkalawakan ang nakadaong sa bukas na espasyo, puno ng trapiko, maraming pasahero papasok at palabas ng paliparan, masigla. Xia Ping. Pagpasok pa lang ni Xia Ping sa paliparan, nakita niya agad ang isang malaking lalaki na may taas na 1 metro siyam sa kabilang panig. Nakasuot ito ng puting exercise suit at mukhang napakalakas. Sa likuran niya, nakasunod siya sa 4 o 5 lalaking itim, lahat sila ay humihinga, nakaumbok ang mga sentido, nagpapakita ng bangis, at parang isang halimaw sa gubat. Gayunpaman, sa pananaw ni Xia Ping, ang mga itim na taong ito ay hindi man lang karapat-dapat sa sapatos kumpara sa mga puting uniforme. Ang pagtayo lang sa iisang lugar ay parang isang burol. Ang kapaligiran ay humahalo sa kalikasan. Tila pinaghalong lupa at lasa ng maestro. Kahit papaalis at paalis ang mga tao sa paligid ng paliparan, hindi mabilang ang mga pasaherong naglalakad, masigla, at siksikan, pero nang dumating ang lalaki, kakaiba ang kanyang kapaligiran. Ang mga nakapalibot na pasahero ay walang malay na umiiwas, at nabuksan na nila ang isang kalsada.
Maging ang mga paparating na pasahero ay walang malay na umiwas at naglakad sa malayo. Ang malakas na gas field ay bumuo ng isang bilog at nakahiwalay. Ikaw ba? Tumingin si Ziaping sa malaking lalaki, ang mga mata nito ay may bahid ng pagdududa. Haha, tumawa ang malaking lalaking nakaputing damit, ako ang matandang apprentice, ang pangalan ko ay Gupang. Siya rin ang taong bumati sa iyo para subukan ito. Alam mo rin na ang aking Panginoon ay karaniwang abala, kaya ibibigay ko ito sa akin. Oo nga. Nang matapos siya, iniabot niya ang kanyang malaking kamay at nakipagkamay kay Ziaping. Agad na naramdaman ni Ziaping ang kapangyarihan ng bundok na parang isang bundok, kahit hindi ito sinasadya, sapat na ito para makaramdam ang mga tao ng matinding pang-aapi. Gayunpaman, ang kabilang panig ay walang masamang hangarin, hinawakan lamang ito at pinakawalan. Aba, ang kapangyarihang ito, na-promote ka ba sa militar? Ang mga mata ng puting lalaking si Han Panggupang ay nagpakita ng kislap ng liwanag. Pero bago sinabi ng Panginoon na ikaw ang pinakamalakas sa 9 na araw na martial arts, makalipas lamang ang 1 linggo, mapopromote ka na sa militar. Kaharian. Maswerte. Tumango si Ziaping, mahinhin, medyo nagulat, nakipagkamay lang, nakita niya talaga ang kanyang kasalukuyang lakas, ang paningin na ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi ito basta-basta lang, kundi lakas, isa itong regalo. Malinaw na mas masigasig si Baihan Dagugupang, mukhang nakahanap na talaga ang amo ng isang mahusay na panla. Tinatayang nasa 40% hanggang 50% ang pasado sa pagsubok na ito. Sige, ang oras ay apurahan, mga bagay na tiyak, pumunta ka sa sasakyang pangkalawakan at kausapin ka ng detalyado. Nang matapos siya, ikinumpas niya ang kanyang kamay at hinayaan si Ziaping na sundan ang kailaliman ng paliparan. 4 o 5% pagkakaintindi. Kumislap ang mga mata ni Ziaping. Kung pagbabatayan ng kanyang lakas, siya ang unang estudyante sa high school sa Tianshusheng, ngunit ang tsansa na makalusot sa mata ng kalaban ay 50% din. Hindi ito isang sinasadyang pagkamartir, ngunit alam ng kabilang panig ang lakas nito bago pa man ito dumating sa ganitong conclusion. Kahit na ang malalakas na lalaki tulad ng puting tao ay nag-iisip din, may isip kung gaano kahirap ang pagsubok na ito. Gayunpaman, walang pakialam si Ziaping, tutal, marami pa rin siyang malalakas na baraha. Kahit malakas ang puting lalaking ito, imposibleng maunawaan ang lahat ng kanyang lakas. Naisip ito, sinundan niya ang puting si Han Pang at ang iba pang mga tao. Ilang minuto ang lumipas, nakita ni Ziaping ang paliparan sa itaas, may dumadaong na isang maliit na itim na sasakyang pangkalawakan, nakaayos ang arko, puno ng science fiction, marahil ay kayang maglaman ng mahigit 100 tao, hindi naman ganoon kalaki. Gayunpaman, nararamdaman niya ang mabangis na kapaligiran ng maliit na sasakyang pangkalawakan na ito. Tila puno ito ng napakaraming sandata ng pagpuksa. Kapag nasimula na ito, kahit na maraming halimaw ang nakubkob, makakalusot pa rin ito. Dagdugdog. Nang sumakay sina Ziaping, pati na rin sina Bai Dahan at iba pa sa sasakyang pangkalawakan, sumara ang pinto ng barko at agad na lumipad patungo sa kalangitan. Wala nang natitirang oras at ito ay masigla at masigla. Saan tayo pupunta ngayon? Agad na tanong ni Ziaping pagkatapos umupo. Bahagyang ngumiti si Gupang, Black Moon City. Ano, pupunta sa Black Moon City? Nang marinig ang pangalang ito, hindi napigilan ni Ziaping na mapataas ang kanyang kilay. Naisip niya na bihira na siyang magkaroon ng pagkakataong magpatuloy sa pagpunta sa Black Moon City sa buong buhay niya. Tutal, nagkaroon naman siya ng malaking sakuna sa Black Moon City. Kahit sa tingin niya ay wala naman siyang nabunyag na anumang kapintasan, hindi niya ito kailangan, at ayaw na niyang bumalik pa sa ganoong kadelikadong lugar. Mukhang alam mo rin kung nasaan ang Black Moon City. Tumawa si Gupang, tulad ng alam ng lahat, ito ay isang lungsod ng mga gangster. Ang mga kasamaan ng mundo, tulad ng kaguluhan, pagpatay, kasalanan, at iba pa, ay nagtitipon sa lugar na ito. Ito ay simpleng kaharian ng organisasyon ng Underworld at ang Federal na Extraterrestrial Land. Sinumang bumanggit sa Black Moon City ay mapapangiti at ituturing na isang lungsod ng mga bawal, isang lugar na hindi maaaring puntahan ng mga ordinaryong tao. Pero alam mo ba kung bakit hinahayaan ng federal na pamahalaan na umiral ang isang makasalanang lungsod na ito? Tumingin siya kay Ziaping. Hindi ko alam. Tapat na sabi ni Ziaping. Tumigil si Gupang, at sinabi ni Shen Sheng, napakasimple lang, dahil ang Black Moon City ay may sinaunang mga guho ng Black Moon Tower, at ang may-ari ng Black Moon Tower na ito ay isang hari ng malalakas na nilalang, na nagngangalang Black Moon King. Iyon ang lugar kung saan matatagpuan ang Black Moon King, kahit ang federal na pamahalaan ay hindi kayang pamahalaan ito. Sa paglipas ng panahon, ito ay magiging isang neutral na lugar, isang lugar na nasa labas ng batas, at isang lugar kung saan maraming organisasyon ng mga lihim na nilalang ang nagtitipon. Siyempre, napakayaman ng lugar na ito at napakaraming hindi alam na dahilan. Ipinaliwanag niya lang ang pinagmulan ng Black Moon City. Kumislap ang mga mata ni Ziaping. Bagamat alam niyang hindi simple ang pinagmulan ng Black Moon City, hindi niya inaasahan na ang makasalanang lungsod na ito ay napakasindik na isa pala itong teritoryo para sa malalakas na hari. Isa lamang itong piraso ng lupa. Kung may isang hatol na ilalabas, kahit ang gobyerno ay hindi ito makontrol. Walang sino man ang nangangahas na gumalaw at maging isang lugar na labis na legal. Ito ang kapangyarihan ng makapangyarihan ng hari.
Bakit mo gustong pumunta sa Black Moon City para sa paglilitis sa Giant Company? Ito lang ang mahalaga kay Xiaping. Kung tungkol naman sa pinagmulan ng Black Moon City, wala siyang gaanong kinalaman dito. Napakasimple lang. Gupang daw, iyon ay dahil ang Black Moon City ay nagtataglay ng mga labi ng sinaunang buwan na iniwan ng sinaunang kabihasnan. Ang toreng ito ay tinatawag ding tore ng mga pagsubok. Ito ay lubhang mahalaga. Sa kasalukuyan, ang teknolohiya ng Yanwangxing ay hindi pa nalulutas. Dahil nga sa pagkakaroon ng toreng ito ng pagsubok sa Black Moon City kung kaya't lubos na maunlad ang Black Moon City, at ang buong distrito ng Yangzhou, at maging ang mga mandirigmang Yanhuangxing ay dumarating lahat. Sinasabing ang toreng ito ng itim na buwan ay nagtataglay ng isang malaking sekreto, at kahit ang may-ari nito, ang hari ng itim na buwan, ay hindi ito lubusang makontrol, ngunit kahit na ito ay kaunting kontrol lamang, sapat na ito upang magkaroon ng napakalaking puwersa ang hari ng itim na buwan sa lakas ng hari. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tononibik. Ibig sabihin, ang paglilitis ko ay sa toreng ito ng itim na buwan. Kumislap ang mga mata ni Xiaping. Mapagmalasakit na tumingin si Gupang kay Xiaping at tumango. Oo, matalino ka talaga. Sa pagkakataong ito, ang pagsubok mo ay sa toreng ito ng itim na buwan. Sa katunayan, hindi lamang ito isang higanteng kumpanya, maging ang Aurora kasama ang higanteng kumpanya. Ang mga kumpanya, pati na rin ang mga kumpanya ng buhay at iba pang malupit na organisasyon, ay pinipili ring subukan ng mga formal na miyembro ng kanilang kumpanya sa lugar na ito. Dahil sa sinaunang mga guho na ito, ang Black Moon Tower ay talagang patas, kaya nitong subukan ang potensyal ng militar ng may pinakamataas na kahusayan. Kinikilala ito ng maraming organisasyong pang-militar, walang duda. Napakakalma ng tono niya. Alam din ni Xiaping na ang agham at teknolohiyang nakapaloob sa sinaunang mga guho na ito ay napakaunlad. Hindi nito alam kung ilang taon na ang kasalukuyang Yanwangxing. Noong panahong iyon, umaasa ang mga tao sa mga nahukay na sinaunang mga guho upang makakuha ng makabagong teknolohiya at malupit na mga pagsasanay sa martial arts, kaya tinalo ang Yanhuang. Hindi mabilang na mga halimaw sa bituin ang muling nagtatag ng pangangibabaw ng sangkatauhan. Kabilang sa mga ito, ang ilang malalakas na mandirigma sa martial arts ay nakakuha ng ilang sinaunang mga guho, upang lumipad sa kalangitan at maging ang napakalaking tao ng malupit na pinuno. Pinatutunayan din ito na ang kapangyarihan ng pamanang teknolohiyang ito ay hindi kailanman kayang isipin ng tao. At ang paglilitis sa Black Moon Tower ay nahahati sa ilang antas. Nagpatuloy si Gupang, ang entry level, ang simple level, ang mahirap na level, at ang bangungot na level. Mas malakas ang isang level kaysa sa isang level, at kailangan mo lang makapasa sa mahirap na level, makakapasa ka na sa pagsubok ng Giant Company. Sinabi niya na ang kahilingan ni Xiaping para sa mga pagsubok ng higanteng kumpanya. Mahirap na antas. Pinaikit ni Xiaping ang kanyang mga mata. Tumango si Gupang, oo, mahirap ang level na yan. Mayroon kang isang buwan para subukan. Kapag naipasa mo na ito, makakapasa ka na rin sa trial. Maaari mong subukan ng hindi mabilang na beses ngayong buwan, ngunit kapag lumipas na ang buwang ito, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon, at ang mga pagsubok ay ituturing na mga pagkabigo. Malinaw na naniniwala siya na kahit sa loob ng isang buwan, nais ni Xiaping na malimpasan ang mahirap na antas ng mga pagsubok na lubhang mahirap. Kumusta naman ang bangungot na paglilitis? Nagtatakang tanong ni Xiaping. Isang bangungot na pagsubok. Biglang ngumiti si Gupang, kung makakapasa ka, syempre makakapasa ka, pero sa ngayon, kasama ang napakaraming miyembro ng higanteng kumpanya, kakaunti lang ang mga pagsubok na makakapasa sa antas ng bangungot. Kapag nagtagumpay ka na, basta't hindi ka mamamatay, ang kinabukasan ay dapat na maging isang malaking tao. Determinado ang tono niya. Kapag ang isang tao ay nakapasa sa pagsubok ng bangungot, tiyak na ito ang magiging focus ng higanteng kumpanya, at ang hinaharap ay walang hanggan. Gayunpaman, napakahirap na malimpasan ang antas ng mga pagsubok na ito. Halos imposible. Hinawakan ni Xiaping ang kanyang baba. Kung may pagkakataon, kailangan niyang malimpasan ang pagsubok ng kahirapan ng bangungot. Gusto niyang makakuha ng atensyon sa higanteng grupo. Hindi ipinapayo ang pagiging pangkaraniwan. Habang tumataas ang tono, mas pinahahalagahan ng mga tao ang kanilang sarili. Ano ang nilalaman ng paglilitis? Tumingin si Xiaping kay Gupang. Mahiwagang ngumiti si Gupang, ganito nga, malalaman mo rin kapag pumunta ka sa Black Moon Tower. Tama, narito ang isang maskara ng balat ng tao na gawa sa mga nanoscale na materyales, at ang iyong hindi rehistradong credit card na naglalaman ng lahat ng halagang ginastos mo sa Black Moon City, at sa pagkakataong ito kailangan mong panatilihing confidential ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Confidential. Tumingin si Xiaping kay Gupang at mukhang nalilito. Kinuha niya ang maskarang gawa sa balat ng tao at isinuot ito. Agad siyang naging mukha ng ibang tao. Isa itong binata na ordinaryo at hindi pangkaraniwan. Iba. Kahit ang maskara ng balat ng tao na gawa sa nanoscale na material na ito ay ibang-iba sa maskara ng balat ng tao na nasa antas ng laruan na binili dati. Ito ay mas totoo at natural, halos walang mga depekto, at ito ay ganap na malapit sa mukha. Siyempre, kung ipapaalam mo sa mga tagalabas na ang mga miyembro ng higanteng kumpanya ay papasok sa Black Moon City, tinatayang magdudulot ito ng maraming gulo.
Paliwanag ni Gupang, bagamat ang ganitong uri ng gulo ay hindi gaanong mahalaga para sa higanteng kumpanya, ngunit hindi ito gaanong mahalaga, ngunit ang gulo sa ganitong uri ng bagay ay maaaring maiwasan hanggat maaari, at ito rin ay bahagi ng paglilitis. Masasabi na kapag dumating ang spacecraft sa Black Moon City, sa sandaling umalis ka sa spacecraft, magsisimula na ang pagsubok, at ang lahat ay natitira na sa iyo. Hindi ako sasama sa iyo, manatili ka lang sa pwesto mo, hinihintay ang pagbabalik mo. Tumango si Ziaping at sinabing naiintindihan niya. Pagkatapos ng mahigit isang oras, sa wakas ay nakarating na ang spacecraft sa paliparan ng Black Moon City, na nasa puso ng Black Moon City. Ito rin ang pinakamaunlad na bahagi ng lungsod, at ibang-iba ito sa mga dating suburb. Umalis si Ziaping sa sasakyang pangkalawakan at tumingin sa paligid. Agad niyang nakita ang isang tore na may daan-daang matataas na gusali. Nakahilera ang mga ito at isang sasakyang nakabitin ang lumilipad sa himpapawid. Umaalis na ang mga abalang pasahero mula sa paliparan. Ang lahat ng ito ay tila walang pinagkaiba sa ordinaryong maingay na lungsod na puno ng kaayusan. Gayunpaman, alam din ni Ziaping na ito ay isang mababaw na anyo lamang. Malinaw niyang nakikita ang mga pasaherong dumarating sa lungsod. Bawat isa ay nagtataglay ng kakilakilabot na kapangyarihan. Bawat isa ay nagpapakita ng matinding pagpatay, at hindi nila alam kung gaano karaming nilalang ang nahawahan. Dugo. Ang bawat isa sa mga pasaherong ito ay nag-iingat sa isa't isa, na pinaghihiwalay ng 2 o 3 metro ang layo, at hindi madaling lapitan. Ang mga kilos na ito ay tila likas na sa kanila. Bukod dito, ang kanilang lakas ay kahit papaano ay mas mataas kaysa sa martial arts, ang martial arts ay siyam na langit, at maging ang militar ay malakas. Ang kalidad ng mga malalakas na taong ito ay hindi alam kung gaano kalakas kaysa kay Tian Shusheng. Desperado, karamihan sa mga taong pumunta sa Black Moon City ay desperado. Kumislap ang mga mata ni Ziaping. Nakasuot na siya ng maskarang gawa sa balat ng tao at nagpanatili ng distansya sa ibang tao. Pagkatapos ay sumakay siya ng bus, at pagkatapos ng ilang paghinto, mabilis siyang nakarating sa sentro ng Black Moon City, ang pinakamaunlad na lugar sa buong Black Moon City, at ang istasyon kung saan matatagpuan ang mga sinaunang guho ng Black Moon Tower. Ito ang tore ng itim na buwan. Pagkababa ko ng bus, agad na nakita ni Ziaping ang isang matayog at itim na higanteng tore sa harap niya. Sumasakop ito ng kahit ilang milyong mo, na maituturing na isang higanti. Nakataas ito sa kalangitan, diretso sa kalangitan, isang bilog na buwan ang nakasabit sa hangin, hindi makita ang dulo. Sinasabi ng ilang tao na ang higanteng toreng ito ay hindi bababa sa 10,000 metro ang taas, ngunit walang makakapagpatunay. Ang ibabaw ng itim na higanteng tore ay nakaukit ng kakaibang disenyo, kumikinang na mahiwagang liwanag, na naglalabas ng isang kahangahangang misteryoso at makapangyarihang kapaligiran, at kahit sino ay makakaramdam ng kapangyarihang terorista sa loob ng higanteng toreng ito. Tumulo. Habang pinaplano ni Ziaping na pumasok sa Black Moon Tower, biglang tumunog ang kanyang cellphone, at casual niya itong tiningnan, na idinirek ng direktor na si Wang the Hammer. Hoy, Wang Sledgehammer, anong problema? Kinuha ni Ziaping ang telepono at agad na ikinonekta. Dumating ang boses ng martilyo ni Wang, "Boss, hindi ba't nangako ka na magbo-broadcast ng live kasama ang mga tagahanga noon, at makikipag-usap ng harapan sa mga tagahanga? Bakit wala ka sa linya, naghihintay ang mga tagahanga, alam mo ba?" Live broadcast. Nang marinig ito, napaungol si Ziaping, bigla niyang naalala, bago pa man nabanggit ni Wang the Hammer ang ganoong bagay, para ma-promote ang video ng website, makaipon ng popularidad, at makausap ang maraming kaibigan sa libro sa network. Madalas din itong mangyari ng maraming sikat na novelista. Ang harapang pakikipag-usap sa mga tagahanga ay hindi lamang nakakaipon ng popularidad, kundi nagtataguyod din ng kanilang sariling mga gawa. Pero dahil sa mga nakaraang araw, naging abala siya sa paglilinang ng martial arts, at kinailangan niyang subukan ang higanteng kumpanya, kaya nakalimutan na niya ito. Pasensya na, nakalimutan ko ito. May pagkakataon akong pag-usapan ito sa susunod. Ngayon ay may gagawin ako, hindi na masyadong matagal. Gusto sanang tanggihan ni Ziaping ang live broadcast. Tutal, papasok naman siya sa Black Moon Tower pagkatapos maghintay, pero wala nang oras para mag-broadcast ng live dito. Nako, huwag. Biglang sumugod si Wang the Martillo, matagal nang ipinangako ng insidenteng ito sa mga tagahanga. Kung pansamantala itong babaguhin, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Kahit na mas maikli ang oras, kahit papaano ay kailangan ninyong makipagkita sa lahat. Labis siyang nababalisa. Kung pansamantalang babaguhin ang mga napagkasunduang bagay, hindi niya alam na siya ay magiging kawawa sa mga netizen na iyon. Nag-atubili si Ziaping, at hindi magandang bagay na sirain ang kontrata. Bagamat maaaring magdulot ito ng galit sa maraming tagahanga, maaari kang makatanggap ng maraming puot, ngunit ayaw niyang gamitin ang paraang ito para makakuha ng halaga ng puot. Gusto niyang maging diablo, pero ayaw niyang maging diablo ng galit at kalungkutan. Kung kaya mong magmahal at mapot, mabuti itong bagay. Pwede mo naman itong i-broadcast, pero matatagalan pa. Napaisip si Ziaping. Kinuha niya ang maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha at ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Kung gusto mong mag-broadcast ng live, hindi niya pwedeng ibunyag ang tunay niyang dahilan ng pagpunta sa Black Moon City. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol sa anumang abala sa pagbubunyag ng kanyang tunay na mukha sa Black Moon City.
Tutal, hindi kakaunti ang mga taong pumupunta sa Black Moon City. Isa lamang siya sa kanila. Walang problema, biglang natuwa si Wang the Hammer, at hindi na hinayaan pang tumanggi si Ziaping, agad na nagpadala ng website para pumunta rito, at sinabing, "Boss, ito ang address para sa live broadcast, pwede mo itong i-click." Nang makita ito ni Ziaping, inabot niya ang kanyang kamay at pinindot ito. Agad na nakakonekta ang kanyang cellphone sa live video software. Agad din siyang kinunan ng litrato ng camera ng cellphone at ipinadala sa live space. Nang makita ang paglitaw ni Ziaping, biglang nag-init ang ulo ng mga taong nanood ng live broadcast, at ang bilang ng mga taong nanonood nito ay tumaas din ng husto, mula 100,000 hanggang 500,000. Lumabas ka, sa wakas ay lumabas na ang lobong may itim na puso, hindi ako hinintay ng 3 oras, kahit ang palikuran ay hindi nang ahas na pumunta. Sa totoo lang, kahit girlfriend ko pa yan, hindi ko hahayaang maghintay ako ng ganoon katagal. Ito ang lobo na may pusong itim. Araw ng aso, pwede ba itong magmukhang babae? Ubu, narito ako para marinig kung paano nakakagawa ang lalaking ito ng mahigit 100 bangka. Maaari ka bang magturo ng ilang karanasan? Kuya, ang nobelang isinulat mo ba ay talaga namang talambuhay, personal na karanasan ba ito? Anong klaseng pakiramdam yan na pakiramdam ko ay isa akong prinsesa sa Tianchusheng? Nirerespeto ba ng babae ang lalaki, nakakaramdam ka ba ng kaunting pressure? Anong klaseng kasanayan ang kailangan mo para makakain ng malambot na kanin? Nabasa mo na ang sayaw ng Nangang at iba pang magagandang babae. Ang susunod na hakbang ay kung gusto mo bang maging isang mabilis na mangangabayo sa pamilyang Nangang, at kolektahin ang mayayamang kulay ng pamilyang Nangang. Isang komento ang agad na lumabas mula sa screen, lahat sila ay walang kapantay na chismis, sila ay labis na mausisa tungkol sa karanasan ni Ziaping, hindi lamang sa pagsusulat ng mga nobela, kundi pati na rin sa mga personal na panalo, inggit at puot. Nang makita ang mga komentong ito, nawalan ng malay si Ziaping at hindi alam ang sasabihin. Ano ba to? Bago pa man niya masabi ang sinabi ni Ziaping, agad na bumulalas ang mga manunood, nakatingin ang lahat, kung nasaan ang itim na lobo, ang lugar na ito ay hindi kapanipaniwala, maraming magagandang babae, lahat ay nakadamit at nakalantad, napakawalan Gia. Nakita ko ito sa paligid ng Ziaping, na malapit sa Black Moon Tower. Ito ang pinakamaunlad na lugar sa buong Black Moon City. Maraming mga lugar ng libangan, tulad ng mga hotel, bar, casino, nightclub, at iba pa, na maituturing na isang gininto ang kuweba. Bilang base camp ng organisasyong Underworld, maraming lugar na tulad ng hanging ito. Marami ring mga rogue sa kalikasan, lahat sila ay mga sexing babae, at puno rin sila ng makeup. At nalantad sila, kung gaano kaikli at gaano kaikli, kung hindi lamang dahil sa mga mandatoryong kinakailangan ng Black Moon City, gusto nilang lahat maghubad, desperadong nakatayo sa kalye para makaakit ng mga bisita. Gaya ng may isip mo, kamangha-mangha ang ganitong eksena. Para sa mga ordinaryong tao, hindi pa ito naririnig, at makikita ito sa Black Moon City. Diyos ko, ano ba to? Paano ba naman ang daming magagandang babae, ganyan ang itsura, ganito ang baywang, ganito ang binti, hindi ako ang hinihipan, kaya kung maglaro ng 10 taon. Walang hiya, ano ba ang babae ngayon? Hindi alam ang kahihiyan, nabubunyag ang exposure, kung gaano kaikli ay maikli at maikli, kaya bakit hindi ito isuot ng direkta, napakaganda. Personal na karanasan, mas masarap isuot ang mga damit, misteryoso ang isuot, pero nakakabagot. Yung matandang driver sa taas, usapang karanasan. Tingnan mo, ang babaeng walang hiya, nakasuot ng shell sa buong katawan, kaya ang bola, ang natural na mosaic, ay napakawalang prinsipyo. Hindi pa naman ganoon kaluma ang mundo, ang ganitong klaseng damit ay lumalabas na, lahat ay luma na, huwag pa rin nating hayaang mabuhay ang ating mga kalalakihan. Walang kahihiyang itim na lobo, bata pa rin ako, nagbabasa pa rin ng high school, hayaan mo akong makakita ng ganitong bagay. Sa ganitong paraan, mamamatay tayo sa kamay ng itim na pusong lobo na ito sa malaot madali, at hindi natin mabibigyan ng mga tao ng paraan para mabuhay. Hindi makakabawi ang nutrisyon. Matagal nang sinasabi na ang live broadcast ng itim na lobo ay hindi makikita, talagang hindi makikita, titingnan mo lang. I-type ang iyong mga kamay upang ipakita ang kawalang kasalanan. Isang grupo ng mga lalaking netizen ang naghiyawan, lahat sila ay naghiyawan dito, at sila ay lubos na na-stimulate ng ganoong eksena. Tumataas din ang popularidad ng live webcast, kung saan ang bilang ng mga manunood ay mula 500,000 hanggang 1,000,000, pagkatapos ay umaakyat sa 5,000,000, at maging ang bilang ng mga manunood ay patuloy pa ring tumataas. Boss yan, masyadong matalino ang ganitong klaseng hype, pero nagkukunwari pa rin akong ayaw kong mag-broadcast ng live dito. Napilitan akong i-install ito rito. Nadaya ako. Labis na naapektuhan at nabigla si Wang sa live broadcast ni Ziaping. Kahit ang kanyang mga dalubhasa sa haka-haka ay hindi maisip ang ganitong panlilinlang. Nang makitang kumukulo ang galit ng maraming netizens, napanganga si Ziaping. Sa simula ay gusto niya sanang magsalita para patayin ang live broadcast, ngunit hindi niya inaasahan na biglang nakita ng mga netizens na matatalim ang tingin ng abnormalidad sa kanilang paligid. Blackheart Wolf, anong meron dito? Bakit ang daming magagandang babae na nakasuot ng nakalantad na damit? Sa totoo lang, post mo ba yan? Tanong ng isang netizen. Mukhang nawala ng malay si Ziaping, hindi ko ito post.
Palasyo, narito ang Black Moon City, ang mga babaeng ito ay mga tindero lamang sa kalye, at walang kinalaman sa akin. Gusto niyang magpaliwanag ng malinaw. Ano, narito ang maalamat na lungsod ng itim na buwan. Hindi ba't ito ay lupain ng kasalanan, isang lugar kung saan nagtitipon ng mga nasa ilalim ng lupa, isang lugar sa labas ng batas? Bakit ka napunta sa lungsod na ito? Nagulat ang isang netizen. Nabalitaan din niya ang reputasyon ng Black Moon City. Masasabing maraming alamat sa lungsod na ito. Kumakalat ito sa internet, ngunit wala masyadong makakapasok sa Black Moon City. Oo, lubhang mapanganib ang Black Moon City. Sinasabing mayroong isang grupo ng mga tao sa ilalim ng lupa, lahat sila ay masasama, nakakita na sila ng dugo. Tuwing gabi, magpapaputok sila, parang baril, napakadelikado. Paglipas ng alas 12 ng gabi, hindi na sila makakalabas. Papasok sa Black Moon City, wala itong pinagkaiba sa kalahating talampakan papasok sa Ghost Gate. Maraming netizen ang nagsalita ng pag-ulong at nagsabing ang kanilang katalinuhan sa Black Moon City ay puno ng takot sa Black Moon City. Ito ay tiyak na isang lugar kung saan hindi maaaring tumuntong ang mga ordinaryong tao. Mayroon ding ilang mga ordinaryong tao na gustong-gusto pumasok, ngunit pagkatapos nilang makapasok, sila ay lubhang kawawa. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang natatakot sa mga ahas doon, at hindi sila nangangahas na humakbang. Dahil din dito, mas nagiging misteryoso ang lugar ng Black Moon City. Hindi mo naiintindihan isa-isa. Isa pang netizen ang tila pamilyar sa Black Moon City, bagamat mapanganib ang lugar na ito, ang lupang extraterritorial ay mas lalong pinagmumulan ng mga pangunahing nightclub. Isa itong sikat na kuweba ng ginto. Hindi ko alam kung gaano karaming mayayamang mandirigma ang naaakit. Konsumo. Maraming magagandang babae, at mayroong lahat ng uri ng karera, tulad ng mga flight attendant, modelo, bituin, nurse, doktor, guro, at iba pa. Sa tingin ko ay kumita ang lobong may pusong itim at gustong pumunta sa Black Moon City para masiyahan dito. Gusto niyang mainggit. Direkta niyang sinabi ang sarili niyang mga hinuha, at biglang naghiyawan ang isang grupo ng mga netizen. Aalis na ako, walang hiyang itim na lobo, narinig ko na ang lalaking ito ay estudyante pa lamang sa high school, para lang sa kahihiyan, hindi kalayuan sa Black Moon City, napakawalang kwenta. At ang asterisk na ito ay estudyante pa rin sa high school. May 2 buwan na pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Hindi ako nag-aaral ng mabuti, mayroon akong magandang universidad, pero tumakbo ako papuntang Black Moon City. Ano na ang nangyari sa mga kabataan ngayon? Kahit na mataas ang grado mo, hindi mo pa rin magagawa yan. Kinamumuhian mo ang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Mayroon bang anumang legal na problema dito? Mga estudyante lang sa high school ang lumalabas at sumusugod, at mabilis na tumatawag ng pulisya para arestuhin ang mga tao. Humingi ka ng utot, naroon ang Black Moon City, ang lugar na hindi sakop ng batas federal, hindi kayang kontrolin ng batas federal. Ang baka, akala ko rin na ang lobong may pusong itim na ito ay isang 18 taong gulang na binata. May hangganan ang karanasan at karanasan. Pero hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Hindi siya kayang masiyahan ng Tianshui City, at siya ay umunlad na sa Black Moon City. Ito na nga. Parang mga kuneho ang mga tao na hindi kumakain ng damo, pero siya naman ay kumakain ng damo at kumakain ng damo sa ibang lugar. Nagugutom siya. Maraming netizen ang nag-uusap tungkol sa isa't isa. Lahat sila ay nasa kalagayan ng kalungkutan, at mukhang naiinggit sila sa puot. Ang ilan ay mas nababagabag pa. Ngayon ay napakasama na ng kapaligirang panlipunan. Masyadong bukas at arrogant ang mga estudyante sa high school. Hindi naintindihan ng lahat, pumunta lang ako rito para maglinang, hindi para gawin ang ganitong bagay. Paliwanag ni Xiaoping. Habang nag-aani ng utot, napunta ako sa lugar na ito kung saan ako marumi. Para talaga iyon sa pag-aani. Sino ang niloloko mo? 3 taong gulang pa lang ba talaga tayo? Kinamumuhian ng isang tiyuhin na netizen, huwag pagtawanan ni Xiaoping ang IQ ng mga taong ito. Lahat sila ay 1,000 taong gulang na soro, at huwag mong linlangan ang sino man dito. Ibig sabihin, kapag nakita mo ang magagandang babaeng iyon sa kalye, lahat sila ay nawawala. Mga bayarin, mga babae, magbigay ka ng pera, sinasabi mo pa nga sa akin na pumunta ako rito para magsanay, ano ang gusto mong linangin? Tama, sa dami ng babaeng kailangan mong iligtas, may isip ka pa talagang magsanay. Magayos ka ng utot, huwag kang magmadali. Sa palagay ko ay hindi nagsisinungaling ang lobong may pusong itim. Talagang nagsasanay siya, pero para linangin ang bahay. Sa gitna, ang pamamaraan. 36 na estilo, ang layunin ay buhatin ang babae, kapag maliit ang mukha. Nay, alam ko na kung paano linangin ang misteryong ito sa murang edad. Sayang naman, ngayon, ang mga kabataan ay hindi ka panipaniwala. Isang grupo ng mga netizen ang bumasag at naghubad ng kasinungalingan ni Xiaoping, na nagpapakita ng malungkot na kulay. Lahat sila ay nagtungo sa Black Moon City, at mayroon pa ring puting kuneho rito. Nakaramdam si Xiaoping ng labis na kahihiyan, malinaw na wala sa kanya ang ideyang ito, ngunit nababalitang isa siyang mga awit, na nagmumukhang pumupunta sa Black Moon City, para lang gumawa ng isang bagay na hindi nakikita. Umubos siya, ganito na ang lahat. Dito na nagtatapos ang live broadcast, at magkakaroon ako ng pagkakataong magpatuloy sa pagsasalita sa susunod. Pagkatapos noon, ibinaba ni Xiaoping ang live video at tumigil sa pagsasalita.
Kung hindi, hindi ko alam kung ilang chismis ang lalabas. Gayunpaman, hindi tumigil sa pagtalakay ang grupo ng mga netizen. Anong nangyari? Pagkatapos lang ng ilang minutong live broadcast, ibinaba na ang telepono. Kinuha ba ito ng magandang **** sa kalye? Siguradong magiging awkward ito. Nandito na ako sa lugar na ito. Saan pa ako magkakaroon ng oras para makipag-usap sa mga to? Huwag kang magmadali sa pakikipag-usap, pwede ka pa bang manatili rito at makipag-usap? May katuturan naman, ang maput at itim ang pusong lobo, napakaginhawa ng buhay. Pagkatapos ng gabing ito, hindi ko alam kung ilang magagandang babae ang naspoil niya, at siya ay nailigtas mula sa mapait na dagat. Napakalaki talaga ng agwat sa pagitan ng mga tao, walang paraan para magkumpara. Huwag mong panuurin ang video ng Blackheart Wolf sa hinaharap, masyadong masama ito, at walang nutrisyon ang hindi makakasabay. Gusto ko ring pumunta sa Black Moon City para makita ang mundo, makita ang mga magagandang tanawin sa kalye, hindi ako makatulog ngayong gabi. Hindi ba? Akala ko noon ay isa akong mayamang pangalawang henerasyon, at may pera ako sa bahay, pero pagkatapos kong makita ang Black Moon City, napagtanto kong isa akong bandido sa probinsya at hindi pa ako nakakita ng palengke. Tunay ngang nakapagbukas ito ng aking mga mata. Hindi pa ako nakakapunta sa Black Moon City simula noon. Ikinalulungkot kong sabihin na isa na akong matandang driver. Maraming netizens ang nag-usap tungkol dito. Tumaas ang bilang ng mga manunood sa live broadcast. Nang tinapos ni Zia Ping ang live broadcast, umabot na sa 30 milyon ang bilang ng mga manunood. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nakakaalam tungkol dito. Haha, nagawa na ngayon. Tuwang-tuwa si Wang Demi. Sa live broadcast na ito, tiyak na magbubukas ng kasikatan ang kanyang video at ipapaalam sa hindi mabilang na tao ang tungkol sa serye sa TV na kanilang ginawa. Lihim din siyang humahanga sa kanyang amo, talagang kahanga-hanga, bawat galaw ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya. Ang katotohanang pumunta si Zia Ping sa Black Moon City ay agad na kumalat, kaya naman hindi mabilang na tao sa Tianshui City ang nakaalam nito at nagkaroon ng malaking impluensya. Lungsod ng Tianshui, isang napakahusay na apartment. Nahihiyang dinurog ng malambot na kamay na parang puting nyebe nang taglagas ang isang tasa ng inuming titanium sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay nalantad sa galit. Nakatitig siya sa silid ng webcast ni Zia Ping, at nakita rin ito ang eksena noon. Mula sa gusot na punit ng titanium drinking cup, makikita kung gaano kagalit ang may-ari ng tasa. Nakamumuhi, nagngalit ang ngipin ni Kyuzo, dahil malapit na ang pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo, inabot ng mahigit isang buwan ang pagpunta sa pagsasanay, hindi para mag-aral ng mabuti, kundi para pumunta sa Black Moon City para magsugal. Paano naman magkakaroon ng ganito kalaking estudyante sa mundo? Nakakapangilabot naman. Labis ang kanyang hinanakit. Akala niya'y mahigit isang buwan nang umaalis itong si Zia Ping. Para ito sa pag-atake bago ang pagsusulit, at para ito sa pag-atres. Wala rin itong magagawa, tutal, para ito sa pag-aaral. Kahit na napapaligiran siya ng napakaraming tagahanga sa pintuan, tiniis niya. Pero sino ang makakaisip, napanood niya nga pala ang live broadcast ng ***** na ito ngayon, at kitang-kita niyang napunta na pala ito sa Black Moon City *****, wala ba talaga siyang pakialam? Wala nang mas katawa-tawa pa rito. Kahit na mahigit 10 taon na siyang estudyante at ilang taon ng guro, hindi pa siya nakakita ng ganito. Mahal kong mga estudyante, umaalis sa paaralan, hindi may sakit, hindi nasa bahay, hindi para mag-relax, kundi para magsaya, magselos, tanungin siya bilang isang guro, at isa pa ring guro sa klase, paano ako hindi magagalit? Kung may magtatanong tungkol dito, iisipin nila na ang kanyang edukasyon sa taglagas na nyebe ay walang kakayahan, at hahayaan ang mga mag-aaral na maging ganitong birtod. Mas mabuting manatili ka na lang sa Black Moon City, kung hindi ay titingnan kitang mabuti pagbalik ko. Nagngalit ang mga ngipin ni Kyuzo, na itinuring ni Zia Ping na kabaliwan. Kung hindi mo parurusahan ang lalaking ito, ganoon din ang matututunan ng ibang mga estudyante sa klase, at hindi nila alam kung gaano kasama ang magiging epekto nito sa paaralan at sa mga kaklase. Tuldok. Sa oras na ito, ang Shulan Middle School, isang marangyang apartment ng mga estudyante, ay parang isang kastilyo. Mahigit 100 ng mga batang babae rin ang nagtitipon, kabilang ang Pearl Palace Nangang Dance ng Shulan Middle School. Narinig ba? Ang walang hiyang si Zia Ping ay talagang pumunta sa Black Moon City. Walang hiya talaga. Paano magiging mababa ang antas ng isang lalaki sa ganitong antas? Hindi komportable ang isang babae at namumula ang mukha. Halatang galit na galit siya. Nakakadiri talaga. Ang tao ay parang hayop na ang alam lang mag-isip ay sa ibabang bahagi ng katawan, gaano man kalaki ang talento nito. Wala talagang magandang taglay ang lalaking iyon. Bilang kampyon ng kompetisyon sa pakikipaglaban, mataas ang reputasyon nito. Natalo rin tayo nito, pero hindi ko alam kung paano ito pahalagahan. Tumakbo rin ako papunta sa maruming lugar ng Black Moon City. Nangang Jia, huwag mong lapitan ang walang hiyang lalaking ito. Kung hindi, kapag tinitigan kanila, kami ang magdurusa. Dapat nating ilista ang babaeng ito bilang isa sa mga kaina-hinalang taong ipinagbabawal na lumapit sa Shulan Middle School.
Oo, sinasabing mahigit isang dosenang bangka pa rin ang pinapadyak ng na yan. Hindi ko alam kung ilang babae na ang naloko niya. May ilang taong malaki ang tiyan at ayaw managot. Ang ganitong uri ng tao ay dapat naalisin at lipulin ng sangkatauhan. Isang dosenang babae ang sumigaw, at galit na galit sila tungkol sa pagpunta ni Xiaoping sa Blackmoon City. Wala silang pakialam kung ano ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Xiaoping sa Blackmoon City. Sa madaling salita, ayon sa ugali ng lalaking ito, tiyak na wala siyang gagawin. Mabuti na lang. Ito ang pinakamaganda. Ang Nangang Dance ay isa ring walang mukha na boses, nakita na niya ang mababang antas ng lalaking ito, ngunit ang mas mababang limitasyon ng na ito ay nakakapreskong mababa, ito ay sukdulan lamang. Pakiramdam niya ay hindi na niya muling makikilala ang na ito sa hinaharap, kung hindi ay hindi niya malalaman kung ano ang mangyayari. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, nagtipon din sina Churong at Jiang Yaro, at narinig nila ito mula sa internet. Pareho silang nagbubuga ng kanilang mga bibig at walang masabi. Ngayon, kahit anong gawin ng lalaki, hindi na sila magugulat. Kahit ano pa ang bastardo. Hinigpitan ni Jiang Yaro ang hawak na pulbera, at ang magandang silaw ay nagpakita ng nagliliyab na apoy, sa madaling salita, mahigit isang buwan na lang ang natitira. Kailangan nating palakasin agad ang ating lakas at dapat tayong matanggap sa Yanhuang University. Ito ang kanyang layunin. Oo, naniniwala akong hindi alam ng lalaking iyon na sumali tayo sa isang makapangyarihang organisasyon ng martial arts. Tumango rin si Churong. Dahil sa mga mapagkukunan ng organisasyon, tiyak na mas mabilis ang ating pag-unlad kaysa dati, at malapit na nating maabyutan ang walang hiyang ito. Ang larangan ng martial arts. Mayroon ding walang katapusang tiwala sa kanyang kagandahan. Ayon sa mga talentong ipinakita ng dalawang lalaki sa Tianshusheng Fighting Contest, nakatanggap din silang dalawa ng mga imbitasyon mula sa maraming organisasyon ng martial arts. Sa huli, pinili nilang dalawa na sumali sa isang sikat na organisasyon ng martial arts na tinatawag na Munpalas. Ito ang super organisasyon sa likod ng tatlong higanti ng Yanhuangsing, at mga kababaihan lamang ang kanilang nire-recruit. Gamit ang mga mapagkukunan ng organisasyong pangmilitar na ito, naniniwala ako na kahit mahigit isang buwan pa ang natitira, mapapabuti pa nila ang kanilang bilis at lubos na mapataas ang tsansa nilang makapasok sa Yanhuang University sa dalawang pagkakataon. Tuldok 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 tuldok. Alam din ito ni Qin Miyang, Feng Hetang, Liu Liang at iba pang miyembro ng pamilya Tianshusheng. Nang inig din sila ng marinig ang balita. Sasailalim po ako sa pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Hindi po siya nag-aaral ng mabuti, hindi sinusubukang isara ang pagsasanay, pagbutihin ang cultivation, at tumakbo pa nga papunta sa Blackmoon City. Ano po ang naisip niya tungkol sa kanyang pag-iisip? Sa pagkatalo ng isang halimaw na may korona, hindi ako kumbinsido, labis akong hindi nasisiyahan. Para kumuha ang higanteng kumpanya ng isang taong walang hiya. Kung kaya niyang pasukin ang sitwasyon ng hari, sino pa ang hindi? Nako, naaalala ko na minsan akong humingi ng tawad sa isang walang hiya, hindi na ako nakakabawi. Ito na talaga ang pinakamaganda, yung may humihingi ng leave sa school tapos pupunta pa sa Blackmoon City para gawin din ang parehong bagay. Maraming miyembro ng pamilya ang sumisigaw at nagagalit, naaalala na minsan silang humingi ng tawad sa isang bastardo, isa-isa silang nahihiya. Nagngangalit ang lahat, at siguradong galit sila. Hindi sila dapat durugan sa ulo ng walang hiya. Hilahin. Kung hindi ay wala silang mukha sa buhay na ito. Maglaro ka, ituloy mo lang. Naikuyom ni Qin Mui ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting lamig. Kapag nakikipaglaro ka sa mga babae, maglaro ka kahit saan, at ako naman ay nagpa-practice ng mabuti, nagpapabuti ng martial arts, at sumusulong sa martial arts. Ngayong mas malakas ka na kaysa sa akin, ang Qin Mui ang ko ay hindi kasing husay mo. Pero sa hinaharap, pagkalipas ng 3 taon, pagkalipas ng 10 taon, tiyak na lalampasan ka ng aking Qin Mui ang at mapopromote bilang hari. Sa oras na iyon, ang kahihiyan ng gabing iyon, tiyak na ibabalik ko iyon sa iyo, at aalalahanin ko iyon para sa akin. Nagngingit-ngit siya at nagpasiklab ng nagliliyab na apoy sa loob. Para sa pagmamaliit ng isang walang hiya, palihim na nakakatawa lang ang nararamdaman ni Qin Mui at kapag ang lalaki ay mayabang at arrogant, sinasamantala niya ang pagkakataong magsanay, higit pa kay Xiaoping. Pagkalipas ng ilang taon, tiyak na magiging dalubhasa siya sa martial arts. Mas mapapabuti niya si Xiaoping. Kapag nahihiya siya ng gabing iyon, tiyak na gagantihan niya ito. Sa oras na ito, hindi alam ni Xiaoping ang mga kaguluhan sa lungsod ng Tianshui. Kinuha niya ang maskarang balat ng tao at pagkatapos ay mabilis na nagtungo sa tore ng itim na buwan, at di nagtagal ay nakarating sa pintuan ng tore ng itim na buwan. Pagdating niya sa pinto, agad niyang nakita ang isang malaking gintong eskultura na gawa sa bato na may 9 na ulo, halos 30 metro ang taas, 9 na ulo, at bawat mata ay nakatitig. Sa isang iglap, isang kakilakilabot at mabangis na hangin ang lumabas, at sabay-sabay nitong binalot ang katawan ni Xiaoping, na parabang ang buong mundo ay nasa walang katapusang kadiliman, tila nasa kailaliman ng baha, nag-iisa at walang magawa. Hindi lang si Xiaoping ang naapektuhan.
Naramdaman ng lahat ng mandirigmang dumating sa Black Moon Tower ang momentum. Agad nilang pinaputla ang grupong ito, at ang ilan ay nanginig pa ang kanilang mga binti at nanlambot sa lupa. Huwag mong ang tingnan yan. Katabi ng isang makapal na boses, ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na damit na may presyon sa kanyang mukha. Tila isang malakas na lalaki ng militar, ito ang iskultura ng siyam na ulong gininto ang iskultura ng halimaw ng hari, na naglalaman ng hari. Ang momentum, maglakas loob na tumingin sa isa't isa, ay malubhang masasaktan at agad na traumatiko. Matapos itong pakinggan, paulit-ulit na iniiwasan ng lahat ang mga mata ng siyam na gininto ang agila, at naramdaman nilang gamaan ang kanilang presyon. Kung hindi nila ito lalabanan, hindi maipapadala ang momentum sa kabilang panig. Iskultura lang yan, bakit ang lakas-lakas? Tanong ng isang tao. Umiling ang lalaking nasa katanghaliang gulang at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bawal na kulay, hindi lang ito basta eskultura. Ang mga matang nasa itaas ng eskultura ay mga mata ng isang tunay na gintong agila na may siyam na ulo. Ito ang hari ng itim na hari na lumalaban sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at pagkatapos ay pinapatay ang hari ng halimaw. Para maipagmalaki ang sarili niyang record at gulatin ang lahat, isinama niya ang mga mata ng siyam na gininto ang ukit sa eskulturang bato. Sa makatuwid, ang eskulturang batong ito ay naglalaman din ng malupit na momentum ng mga halimaw ng hari. Nagulat ang lahat, ang pinto ng tore ng itim na buwan, para lang magpasikat, ikinagulat ng lahat, ay talagang naglagay ng isang tunay na hari ng mga mata ng halimaw, ganito kahanga-hanga ang sulat kamay. Ilan lamang ito sa mga mata. Tinatayang mahigit 50 bilyong federal na dolyar ang halaga nito, at wala silang kwenta. Kahit may pera pa sila, walang makakabili sa kanila. Magaling. Naramdaman din ni Ziaping ang momentum ng eskulturang bato na ito. Kung ikukumpara sa halimaw ng haring ito, napakalaki ng agwat. Iisang lugar lang ito, isang araw lang. Tinatayang ang halimaw ay talagang nakaharap sa hari. Kung huminga ang kabilang panig, maaari mong patayin ang iyong sarili. Gayunpaman, bamantong hininga lamang siya. Sa daan ng pagsasanay, ngayon ay isa lamang siyang baguhan na kakasimula pa lamang. Umiling siya at naglakad patungo sa Black Moon Tower. Pagpasok pa lang niya sa Black Moon Tower, agad niyang nakita na napakalaki ng espasyo sa unang palapag. Wala na talagang pag-asa. Isang malupit na mandirigma ang lumitaw sa lugar na ito, at ito ay masigla. Napapaligiran ng mga pader na metal na kulay pilak puting, puno ito ng science fiction. Gayunpaman, hindi interesado si Ziaping na makita ang nakapalibot na kapaligiran. Dumiretso siya sa front desk. Isang babaeng receptionist ang nakatayo sa harap ng front desk at ngumiti. Sinabi niya kay Ziaping, "Ginoo, maaari ba kitang tulungan? Gusto kong magparehistro dito." Ziaping Shen. Tungkol sa sunod-sunod na mga bagay na pumasok sa Black Moon Tower, sinabi na ni Gupang sa kanyang sarili na kailangan niyang gumawa ng simpleng pagpaparehistro ng pagkakakilanlan sa lugar na ito. "Sige, Ginoo." Tumango ang babaeng receptionist, marahan, sabay bagsak, agad na lumitaw ang isang virtual na pahina sa harap ng Summer Plane, at saka sinabing, "Pakilagay ang impormasyon ng iyong pagkakakilanlan." Casual na sinulyapan ito ni Ziaping, at pagkatapos ay walang pinipiling inilagay ang maling impormasyon. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay hindi mabiberipika ng kabilang panig. Ito ay isang proseso lamang. Nang mapunan niya ang kolum na may pangalan, huminto siya sandali at sa wakas ay sumulat ng isang katawa-tawang salita. "Sige." Nang makita ng babaeng receptionist si Ziaping na naglalagay ng impormasyon, bigla siyang ngumiti, "Binabati kita, naging miyembro ka na ng Black Moon Tower na may 375,633,953. Ito na ang iyong miyembro. Card, tanggapin mo na lang." Nang matapos siya, naglabas siya ng itim na card na may itim na buwan sa kanyang katawan. Oo, tumango si Ziaping at kinuha ang itim na card. Alam niyang gusto niyang malayang gumalaw sa Black Moon Tower. Kailangan niyang magkaroon ng itim na card na ito. "Sige, Ginoo." Nagpatuloy ang babaeng receptionist sa pagsasabing, "Hindi ko alam kung anong antas ng mga pagsubok ang gusto mong piliin, entry level ba, simple level, o difficult level. Ganito ang pamantayan namin sa pagsingil, trial sa ilalim ng militar, kailangan ng karanasan para sa entry level. Ang 10,000 federal na pera ay nangangailangan ng 100,000 para sa simpleng level, 1,000,000 para sa mahirap na level, at 10 milyong federal na dolyar para sa isang bangungot. Ang paglilitis sa Wuxijing ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100 milyong federal na barya para sa anumang kahirapan. Ang paglilitis sa mga zhangxi ay 1 bilyong dolyar na barya. Malinaw na pagnanakaw ito. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Ziaping na maramdaman na isang pagsubok lang ang mangangailangan ng 10,000 barya ng federal. Kung bangungot man ito, mangangailangan ito ng 10 milyong barya ng federal. Hindi ito pagdakma, kundi pagdakma. Mas nakakatakot pa ang mga pagsubok na higit pa sa martial arts. Kung libu-libong mandirigma ang pupunta sa tore ng itim na buwan upang lumahok sa paglilitis, ang perang kinikita araw-araw ay isa lamang napakalaking bilang. Kung ang perang ito lamang ang iyong kokolektahin, yayaman ka na. Masyadong mahal. Mayroon ding isang puting binata sa tabi niya na hindi mapigil ang mapasigaw. Siya rin ang unang pumunta sa Black Moon Tower. "Hindi ko inaasahan na gagastos ako ng 10,000 federal na barya para lamang sa isang simpleng pagsubok.
Alam mo, kahit pumunta ka sa isang magandang babae, makakakuha ka ng 3,000 federal na barya kada gabi. Masyadong mahal, hindi ka makakapunta. Mapanghamak na tiningnan ng babaeng receptionist ang binata, na parang nakatingin sa isang kawawang lalaki. Nakamumuhi. Ang binata na nakaputi ay berde at galit na galit. Para manahimik ka, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang humawak sa kanyang braso at sinabing, huwag kang masyadong magastos, natural lang na meron ka niyan. May dahilan pa ba para pumatay ng mga tao? Hindi lubos na kumbinsido ang mga kabataang lalaking nakaputi. Umiling ang lalaking nasa katanghaliang gulang, hindi mo alam ang misteryo ng Black Moon Tower, kaya iniisip mo yun. Sa katunayan, kahit na napakamahal ng presyo, hindi mabilang na mandirigma ang dumarating at umaalis, alam mo ba kung bakit? Bakit? Hindi maintindihan ng lalaking puti. Kumurap din si Zia Ping at tiningnan ang sagot ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Napakasimple lang. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang, dahil ang Black Moon Tower ay mayroong isang napakahusay na espasyo para sa simulation ng martial arts, kaya nitong gayahin ang maraming masasamang kapaligiran sa mundo, gayahin ang iba't ibang malupit na halimaw sa mundo, at gayahin ang iba't ibang makapangyarihang martial arts powerhouses. Sa pamamagitan ng space trial na ito, maaari mong labanan ang mga nangungunang master sa mundo, labanan ang mababanggas na halimaw sa mundo, at maranasan ang mga mapanganib na kapaligiran sa mundo at makakuha ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Ganito ang karanasan sa pakikipaglaban, pero hindi mo ito mabibili ng pera. Ayan na, nang marinig ito, hindi napigilan ni Zia Ping na tumango. Ang toreng ito ng itim na buwan ay hindi lamang isang tore ng mga pagsubok, kundi isang tore rin ng pagsasanay para sa hindi mabilang na mga sundalo. Ito ay isang napakahalagang lugar ng pagsasanay. Tutal, gusto kong makipaglaban sa mga pinakamahuhusay na manlalaro. Napakasimple lang. Kahit hamanin mo pa, wala namang pakialam ang iba sa iyo. Kung lalabas ka sa ilang, at may kikipaglaban sa mga kakilakilabot na halimaw, mamamatay ka roon at magiging isang halimaw sa tiyan ng mga halimaw. Ito ay isang tunay na labanan na may bahid ng buhay at kamatayan, at hindi mo ito maaaring pabayaan. Maaari itong maging iba sa Black Moon Tower. Hanggat gumastos ka ng kaunting pera, maaari kang makapasok sa martial arts simulation space, makipaglaban sa maraming nangungunang manlalaro, at makapatay ng maraming halimaw, at makakuha ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Hindi ito maganda para sa pagsasanay sa martial arts, at hindi ito mamamatay. Masyadong malaki para gumastos ng ilang milyong federal na dolyar lamang. Dahil dito, ang mga mandirigma mula sa buong mundo ay pumupunta sa Black Moon Tower upang lumahok sa pagsasanay, at maraming mandirigma ang itinuturing pa nga ang lugar na ito bilang kanilang lugar ng pagsasanay. Ito rin ang humantong sa walang kapantay na kasaganaan ng Black Moon City, na kasing lakas ng ulap. Huwag kang makipag-usap dito, gusto mo bang sumali sa anong antas ng mga pagsubok? Kung hindi mo iniisip, hintayin mo lang, at matatanggap ito ng iba, medyo naiinip na sabi ng babaeng receptionist sa tabi niya. Nag-isip sandali si Zia Ping at sinabing, gusto kong subukan ang pagsubok sa bangungot. Ano, hindi lang ang babaeng receptionist, kundi pati ang taong nakarinig nito sa tabi niya, ay natigilan din, na para bang hindi makapaniwala sa sinabi ni Zia Ping. Seryoso ka ba? Tumingin ang babaeng receptionist kay Zia Ping at natigilan, ang bangungot na paglilitis, mayroong pagsubok ng kamatayan at kamatayan. Ang mga taong lumipas sa nakalipas na ilang daang taon ng kasaysayan ay kakaunti at napakalayo. Sa katunayan, hindi na kailangang sabihin na ang antas ng bangungot, kahit na ito ay isang simpleng antas. Mga pagsubok sa antas ng pagpasok ay sapat na upang hayaan ang hindi mabilang na mahuhusay na martial artist na kamuhian, hindi pa kasama ang mahirap na antas, ang kaakit-akit na antas ng militar ay kwalipikado na pumasa. Tumango rin ang iba, regular din sila sa Black Moon Tower. Natural lang na malaman kung gaano kakilakilabot ang pagsubok sa Black Moon Tower. Isang entry-level test lang ay sapat na para matalo ang maraming mandirigma. Ang mga makakapasa sa entry level ay ang mga henyong mandirigma, na sapat na para mag-imbita ng hindi mabilang na mga organisasyon ng martial arts, kung makakapasa sila sa mahirap na antas, kahit na sumali sila sa mga giants, ang tatlong higanteng ito sa mundo, hindi ito problema. Pero ang batang ito ay naglakas loob na sabihin na kailangan niyang subukan ang antas ng bangungot, hindi ba't nakakabaliw yun? Oo, isa itong bangungot na pagsubok. Kalmadong sabi ni Zia Ping. Nang marinig ito, nagatubiling tumingin ang babaeng receptionist kay Zia Ping at sinabing, para makasali sa paglilitis ng bangungot sa ilalim ng militar, kinakailangan ang halagang 10 milyong federal na barya. Wala na akong iba, dagdag pera lang. Ngumiti si Zia Ping at agad na naglabas ng card mula sa katawan. Ito ang credit card na ibinigay sa kanya ng higanteng kumpanya. Ang credit card na ito ay nakatali sa kota ng bank card ni Zia Ping, ngunit mahigpit itong naka-encrypt. Walang sino man ang maaaring gumamit ng teknolohiya upang matuklasan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at matuntan ang kanyang pinagmulan. Mayaman pala itong batang ito. Nay, naiintindihan naman po ito. Mas tanga ang lalaking ito. Paminsan-minsan, may mga taong mayayaman. Para masubukan ang hirap ng bangungot, makita ang mundo, o maglaro. Sus Mariosep, kung may ganyan kang pera, huwag mo ibigay sa akin. Para lang ito magpadala ng pera sa Black Moon Tower. Para kumuha ng pera para sa pakikipaglaban.
Isang grupo ng mga tao ang naiinggit at napupuot sa panunood kay Xia Ping, lahat sila ay nalantad sa biglaang pagsasakatuparan ng sitwasyon, kung ang kabilang partido ay mayaman, walang pakialam sa gastos ng mga pagsubok, kung gayon ito ay lubos na mauunawaan. Mabuti, bigla ring natauhan ng babaeng receptionist. Inabot niya ang credit card ni Xia Ping at kinuha ito. Dahil masyadong tanga ang kausap niya, wala na siyang dahilan para pigilan ang kausap. Kasabay ng isang patak ng tubig, habang pinupunasan ang 10 milyong federal na barya noon, nagpatuloy siya sa pagsasabing, oo, ang paglilitis sa bangungot mo ay gaganapin ng alas 12 bukas ng umaga, mangyaring dumating sa oras na yun. Dahil napakaraming mandirigma ang pumupunta rito para lumahok sa mga pagsubok, kailangang magpa-appointment ng maaga ang lahat, at ang mga pagsubok sa bangungot ay hindi gaanong marami, maghintay lang ng isang gabi. Kung tungkol sa iba pang mga antas ng mga pagsubok, kahit ang paghihintay sa pila ng ilang araw ay normal na. Mabuti naman, kinuha ni Xia Ping ang credit card at tumalikod na para umalis. Kuya, teka, sa oras na ito, isang figure ang dumating mula sa malayo, at pagkatapos ay isang lalaking blonde ang lumapit at sinalubong si Xia Ping ng may sigla. Sinundan niya ang 3 o 4 na binata sa likuran niya at tila sinusundan ng klase. Nakita ng mga tao sa paligid niya ang paglitaw ng mga taong ito, lahat sila ay nakasimangot, at tila pamilyar sila sa mga taong ito. Lahat sila ay bumitaw at ayaw makipag-ugnayan sa mga taong ito. Hoy, tinatitigan talaga ng baliw na kutsilyong si Hijun ng batang ito. Malas naman ng batang ito. Ngumiti ang isang tao sa tabi niya, nagpapakita ng magandang tingin, at hindi tumigil. Anong meron? Huminto si Xia Ping at tumingin sa lalaking blonde at sa iba pa, at mukhang nalilito. Ang pangalan ko ay Hijun. Nagpakilala ang lalaking blonde at masigla ang mukha, isa siyang eskrimador mula sa Pashao, at pumunta siya sa Black Moon Tower. Sinasabing napakaraming henyo sa distrito ng Yangzhou. Ang malalakas ay parang mga ulap, at sila ay malalakas at makapangyarihan. Hindi nila alam kung mas malakas kaysa sa ibang mga kontinente. Ilan? At mga kapatid, maglakas loob kayong hamanin ang mga pagsubok na puno ng bangungot, ito lamang ay hindi maihahambing sa iba. Walang duda na isa kang napakalakas na mandirigma, kaya gusto kong pag-usapan ito sa iyo at pagbutihin ang iyong karanasan sa pakikipaglaban. Alam mo ba kung mapapasaya mo ako? Nagpakita siya ng ekspresyon ng pagkasabik. Hindi naman masama ang mga mata mo. Isa nga akong sikat na henyo sa distrito ng Yangzhou. Iniisip ng mga tao sa bayan ko na ako ang hari ng hinaharap, sabi ni Xia Ping nang nakahinga ng maluwag. Dati, mahinahon ako, itinatago ko ang sarili ko. Pero hindi ko inaasahan na makikita mo ito sa unang tingin. Mukhang henyo talaga ang henyo, kahit ano pa man iyon, hindi ito may tatago. Hawak niya ang kanyang mga kamay at bumantong hininga sa langit, ipinapakita ang isang tingin ng kalungkutan at pagkatalo. Magtago ng utot. Nang marinig ko ito, ang mga tao sa paligid ko ay nagbubuga ng kanilang mga bibig. Ito ang iyong birtod. Isa rin itong sikat na henyo sa distrito ng Yangzhou. Ang mga magiging hari ay kaakit-akit, at hindi nila ito nakikita. Mayroong henyo ng kaakit-akit na hindi mahinhin at kalmado, o isang mayabang na mukha, paghamak at mortal na pakikipag-usap. Ang tunay na henyong mandirigma, ay hindi kailangang magyabang tungkol sa kanilang sarili, natural na isang grupo ng mga tao ang lumalapit upang mambola. Lahat ng nagpapakilala sa sarili ay parang kalahating balde ng tubig. Malinaw na ganoon nga ang taong ito. Hindi inakala ng lalaking blonde na basta na lang niya itong ipagmamalaki. Nil-arrow ng binata ang ahas sa patpat. Akala ng sulat ay totoo ito. Nagyabang pa nga siya, at ang kanyang mukha ay makapal at matindi. Tiningnan niya ang lalaki habang nakatingin sa tanga. Gayunpaman, mabuti rin ito, ang mga taong tulad nito ay pinakamahusay na nalilinlang, ang mga tao ay mas hanggal, ito ang pinakamahusay na isda sa tubig. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kataas na reputasyon ang kapatid na ito sa kanyang bayan. Kilala siya bilang ang magiging hari. Mukhang isa talaga siyang henyong mandirigma. Napakaswerte ko na makilala si Xiongtai. Nilabanan ni Hijun Cheng ang kanyang pagduduwal at nagkunwaring siya. Tuwang-tuwa siya, sa pagkakataong ito, pwede na rin tayong maglaro sa pagbagsak ng Black Moon Tower. Hindi naman ganoon kalaki ang sugal. Kasya na ang 50 milyong federal na pera. Okay na. Iniunat niya ang 5 daliri at tumingin ng may pagtataksil. Ang lahat ay nasa matinding kalungkutan, at agad na nakita ang masasamang intensyon ng hukbong ito. Ang pangkalahatang militar ay isang malakas na tao. Ang kita sa isang taon ay 50 o 60 milyong federal na barya. Kabilang sa mga ito, mayroong pagkain, inumin, at iba't ibang uri ng pantulong na gamot, at maging ang lahat ng uri ng makapangyarihang kagamitan. Kung gagastusin ang ganitong pera, makabubuti kung magkakaroon ng ikalimang bahagi ng natitira. Ngayon, ang isang taya ay 50 milyong federal na dolyar, nakatumbas ng 2 o 3 taon na kita mula sa militar. Siya June, bago ko pa man mahintay na magsalita si Xia Ping, biglang sumugod palabas ang isang binata na may asul na buhok, na nagpapakita ng hustisya, masyado ka ng sobra, at nanloloko ka pa ng mga bagong tao rito. Baguhan pa lang siya, kara-rating lang niya sa Black Moon Tower. Wala pa siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban. Pero niyaya mo pa talaga siyang makipaglaban sa iyo para sa isang pagkatalo. Malaki rin ang pastahan niya. Malinaw na gusto niyang mandaye. Kailangan mo pa ring mahiya.
Galit na galit siya at tiningnan ang blondeng lalaking si Hee-jun. Woo Jin, ikaw ba? Gusto ko pa ring sirain ang negosyo ko, gusto mo bang makahanap ng kamatayan? Nang makita ang lalaking may asul na buhok na ito, napakapangit ng mukha ni Hee-jun, hindi niya inaasahan na mapapatay niya talaga ang Cheng Jin na ito. Si Woo Jin, isang lalaking may asul na buhok, ay napangisi, gusto mong mahanap ang kamatayan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo rito. Madalas akong lumilitaw malapit sa Black Moon Tower, partikular na ang pang-aapi sa mga bagong tao at paghahanap ng isda sa tubig. Madalas, ang ilang mga baguhan ay walang karanasan, sila ay niloloko ng iyong mga walang hiya, at sila ay nasangkot sa pagsusugal, hindi lamang natalo sa laro, kundi nawalan din ng maraming pera at nagdusa ng malaking pagkalugi. Hindi ko pa ito nakikita dati, pero kapag nakita ko na ito, hindi kita hahayaang manlinlang ng mga bagong tao. Tumango rin ang mga tao. Ito ang kataksilan ng blondeng lalaking si Hee-jun. Dahil walang tao sa paligid ng Black Moon Tower, mayroong mahigpit na utos. Sino mang manggahas na gawin ito ay makakasakit sa hari ng Black Moon. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay malinaw na takot mang-api, ngunit posible pa ring mabunyag ang kanilang mga kasalanan. Hindi alam ng ilang mga bagong dating sa Black Moon Tower kung gaano sila kalakas. Iniisip nila na ang lahat ay isang malakas na tao sa iisang larangan. Kahit na may puwang, hindi sila magiging masyadong malaki, kaya mapalad sila at iniisip na hindi sila matatalo at matatalo sila. Ang mga veterano na ito. Gaya ng alam ng lahat, ang mga mandirigmang sinanay ng Black Moon Tower ay hindi gaanong makapangyarihan kumpara sa mga hindi sinanay na mandirigma. Ang karanasan sa pakikipaglaban pa lamang ay hindi maihahambing sa mga baguhang iyon. Kapag nasa ring na, ang kailangan lang gawin ng mga baguhan ay aminin ang pagkatalo, at ang ilan ay nagmamakaawa pa. Paano naging dayaan ito? Ngumisi ang lalaking blonde na si Hee-jun, pareho kaming malakas at matatag ng kapatid ko sa mundo. Pareho lang ang mundo, hindi maghahirap ang kapatid ko kung paano lumaban. At ang sugal ay 50 milyong federal na dolyar lamang, at sasali ka sa isang organisasyon ng martial arts. Ang taunang sweldo para sa isang taon ay hindi limitado sa buong bilang. Medyo abala ka. Tiningnan niya si Woo Jin nang may paghamak. Ikaw. Halos patay na si Woo Jin, at alam din niya na ang 50 milyong federal na barya ay hindi gaanong mahalaga para sa malalakas na manlalaro ng militar, ngunit sinabi nila na kakaunti lamang ang mga ito. Dahil dito, nagtagumpay ang mga panloloko ni Hee-jun. Ang ilan sa mga biktima ay labis na nahihiya dahil labis silang nahihiya, at ayaw nilang magkusa na magsalita. Ito ang humahantong sa kay-abangan ni Hee-jun. Tama iyan. Sa pagkakataong ito, tumayo rin si Xia Ping, 50 milyong federal na barya lamang, maliit na halaga lamang ito, hindi ko ito tinitingnan, medyo mausisa ka nga. Sabi niya sa lalaking may asul na buhok na si Woo Jin. Ano, natigilan ang lalaking may asul na buhok na si Woo Jin nang marinig ito. Mabait niyang hinikayat ang bata na huwag magpalinlang sa lalaking iyon. Sa halip, sinabi ng lalaking iyon na mausisa siya. Siya ang unang nakarinig ng ganoong bagay. Oo, mausisa. Kinamumuhian ni Xia Ping, lahat ay malakas na manlalaro sa militar. Sinabi mong nakikipaglaban siya sa akin. Sinasamantala niya ako. Sa tingin ko ay hindi ako ang kalaban ng kapatid na ito. Malinaw na tinitingnan mo ako. Kaya ko bang huminga ng malalim? Hindi ako nagbibiro. Kapag nasa bayan ko ako, malakas ako sa parehong industriya. Kaya kung tumugtog ng 10, walang sino man ang kalaban ko. Inaaway ako ng kapatid na ito. Para bigyan ako ng pera. Dahil mas mura ako para sa kanya, pero ang totoo, nandito ka para pigilan ito at pigilan ang mga tao sa pagkita ng pera. Hindi ito palusot, walang maituturing na palusot. Iniunat niya ang 10 daliri. Ito, natigilan si Woo Jin at hindi alam ang sasabihin. Medyo nahihiya rin ang lalaking blonde na si Hee-jun. Ito rin ang unang beses na nakita niya ang biktima kaya protektahan ang sarili niya. Sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman ang ganitong init. Mabuting tao ito, ang tanga. Pero imposibleng pigilan siya sa panloloko, at wala ng ibang dahilan, iyon ay, kawalan ng pera. Susmaryosep patuloy pa rin sa pagsusmaryosep ang batang ito. Ang malalakas na manlalaro sa iisang larangan ay kayang maglaro ng 10, paano siya hindi mapupunta sa langit? Mababait naman ang mga tao para pigilan siyang malinlang, pero inaabuso pa rin niya ang iba, nakakapangilabot. Dapat itong lokohin, ang ganitong klaseng tao ay hindi niloloko, may dahilan ba? Hindi ko alam na ganoon pala kadaling malinlang, pero matapos kong makita ang IQ ng kapatid ko, nalaman kong ang mundo ay sadyang sinungaling, dahil napakaraming hanggal, at kulang pa ang sinungaling. Ang makita ang binatang ito, ang aking nagtapos sa elementarya, ay nagpataas ng pakiramdam ng higit na kahusayan sa IQ. Ang mga karaniwang tao ay ipinagbibili, at tinutulungan nila ang sinungaling na bilangin ang pera. Maraming tao sa paligid, at tila lahat ay nakatingin kay Xia Ping na parang tanga. Hindi nila maisip kung paano may mga taong ganito katanga sa mundo. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay na may mababang IQ ay may sakit na taning sa buhay at wala ng lunas. Tuwang-tuwa ang lalaking blonde na si Hee-jun. Talagang napakaswerte nila na nakakilala ng isang mayamang hanggal. Mayroon pa bang mas kaibig-ibig sa mundo kaysa sa ganitong uri ng tao?
Hindi ko dinadaya ang lahat ng pera niya, nanghihinayang ako sa magandang pagkakataong ibinigay ng Diyos sa pagkakataong ito. Ito kapatid, hindi pa huli ang lahat, mas mabuti pa bang magsimula na tayo ng away sa sugal. Agad na sinabi ni Hee-jun na gusto niyang pumirma ng kontrata kay Zia Ping, baka biglang magising ang bata at lumipad palayo ang lutong pato. Ayos lang din ang digmaan sa sugal. Tumango si Zia Ping, pero napakaliit ng 50 milyong federal na barya, ibig sabihin, karaniwan akong kumakain, pero adik ako. Kung gusto mong magsugal, tataya ka ng malaki, 400 milyong federal na pera. Ano sa palagay mo? Iniunat niya ang 4 na daliri at nagpakita ng ngiti, kaya tumingin siya kay Hee-jun. 400 milyon. Hindi lang si Hee-jun, kundi pati ang ibang tao ay hindi maiwasang magmura. Kahit gusto ng mga mandirigma na kumita ng 400 milyong yuan, kailangan nilang gumugol ng 6 o 7 taon, at kailangan nilang kumain o uminom, at hindi maaaring magkaroon ng anumang gastusin. Masasabing napakalaking halaga ito, kung hindi para sa dalawang panig na magkaroon ng malaking kaaway ng buhay at kamatayan, kung gusto nilang hayaang malugi ang kabilang partido, o kung ang malalakas na manlalaro sa itaas ng martial arts ay naglalaban-laban, hindi sila makakagawa ng ganoon kalaking halaga ng pera. Hindi kailanman narinig na matalo ng 400 milyong sugal sa isang ordinaryong usapang tulad nito. 400 milyon. Kumurap si Hee-jun at tumingin kay Zia Ping ng ganito. Malalim ang kanyang mga mata at hindi niya makita ang iniisip. Kahit ang 3 o 4 na klase sa likuran niya ay labis na nagulat. Tila hindi siya makapaniwala na si Zia Ping ay talagang nagpanukala ng ganoong halaga ng taya. Kumukurap din si Wu Jin, isang lalaking may asul na buhok. Tila labis siyang nagulat na medyo nakakalito ang ginawa ni Zia Ping. Kung bobo ang batang ito, bakit siya nangangahas na maging matapang? Kung magsusugal ka ng 4 na milyon ng sabay-sabay, hindi ka ba natatakot na mawala ang iyong sarili? Oo, 400 milyon, nakangiting sabi ni Zia Ping. Kung gusto mong magsugal, tataya ka ng malaki. Kung nagsusugal ka, ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, kung hindi ka maglalakas loob, kalimutan mo na lang. Kapag hindi pa nangyari ang insidenteng ito. Sino ba ang hindi marunong magsugal? Nang marinig ito, malakas na napangisi si Hee-jun, hindi 4 na milyong yuan, ang ibig kong sabihin, susugal ako sa iyo. Determinado siya, at halatang seryoso siya. Hee-jun, nagulat ang 4 na tao sa likuran. Nang tingnan si Hee-jun, tila gusto na nilang huminto. Tutal, napakalaki naman ng bilang na ito. Kapag nawala na, hindi na maisip. Ikinumpas ni Hee-jun ang kanyang kamay at sinabi mula sa channel, nakakapanatag ang loob ko, hindi ako matatalo. Nang marinig ko ang mga salitang ito, hindi napigilan ng 4 na kabataan na bumitaw. Sa katunayan, ayon sa lakas ni Hee-jun, ang pagsasanay ng ilang buwan sa Black Moon Tower ay hindi maihahambing sa parehong antas. Napakadaling harapin ang isang baguhang kara rating lang sa Black Moon Tower. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kinuha niya ang kanyang cellphone at dahan-daang pinindot ito. Lumitaw ang virtual projection ng isang email. Kumuha siya ng magaan na kuha at ang virtual projection ay dumating sa summer plane. Ito ang librong hamon ko para kay Hee-jun. Bahagyang ngumiti si Hee-jun, tanggapin mo ang aklat na ito para sa hamon, magagamit natin ang plataporma ng Black Moon Tower para lumaban. At ang bawat tao ay kailangang maglipat ng 400 milyong pera sa sugal sa account ng Black Moon Tower, hayaan na lang itong maging tagapamagitan, kung sino man ang manalo ay siyang maglilipat ng pera kung kanino. Ito ay talagang patas, walang sino man ang maaaring tumanggi. Sa Black Moon Tower, ang hamon sa pagitan ng mga mandirigma ay normal lamang, at isang serye ng mga prosesong may sapat na gulang ang matagal nang nabuo. Maliit na kahulugan. Tumango si Zia Ping, agad na pinirmahan ang kontrata, at gumamit ng credit card para maglipat ng 400 milyong yuan sa account ng Black Moon Tower, na maituturing na isang kontrata. Mabuti, iniabot din ni Hee-jun ang pera, at baka sa mukha niya ang ngiti, ang tunggalian ay alas 9 bukas ng umaga, ang tore ng itim na buwan ay nasa ikalawang palapag, at hihintayin ko ang iyong biyahe. Gusto rin niyang magsimula agad ang tunggalian, pero napakaraming mandirigmang nasa toreng itim na buwan. Halos araw-araw ay may mga tunggalian ng militar. Kung gusto mong gamitin ang platapormang ito, kailangan mong pumila. Imposibleng magsimula agad. Nang matapos siya, tumalikod siya at sinamahan ang ilang mga lalaki paalis. Masyadong mapusok. Umiling si Wu Jin at bamantong hininga, halos hindi makapagsalita. Nawalan ng saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap, at napirmahan na ang kontrata sa pagsusugal. Walang sino man ang maaaring tumanggi dito. Masasabing nawala ng batang ito ng 400 milyong yuan. Tiyak yan, walang duda. Pero ngayon huli na ang lahat para magsalita pa, kahit gusto mo pang bumalik ngayon, imposible na. Kumita ako ng 400 milyong yuan sa iisang lugar. Napakasarap sa pakiramdam na ito. Tila ang lungsod na ito na may itim na buwan ang aking kayamanan sa feng shui. Ngumiti si Zia Ping at tumingin kina Hee-jun at sa iba pa upang umalis, at ang kanyang kalooban ay naging napakasaya. Gustong ipasabit ng kabilang panig ang sarili nilang pera, paano naman niya hindi gustong ipasabit ang pera ng kabilang panig? Akala ni Hee-jun na ilang buwan na siyang nagsasanay sa Black Moon Tower, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa kanyang mga kapantay, ngunit para lamang iyon sa mga ordinaryong mandirigma, na hindi kasama rito. Nagsanay ako sa paglilinang ng Northern Guardian, ang purong yang ay hindi sumisira,
at maging ang Ziaping ng mga hayop, ang lakas ay sapat na upang makipagkompetensya sa dalawang langit ng martial arts, ano si Hijun sa distrito. Dahil gusto niya ring magpadala ng pera sa sarili niya, bakit pa siya tatanggi? At ang mga pagsubok sa bangungot ay magsisimula pa lamang bukas. Matapos lutuin ang lalaking ito, hindi pa huli ang lahat para tingnan ang misteryo ng tore ng itim na buwan. Naisip ito, nilisan ni Ziaping ang Black Moon Tower at nagtungo sa isang kalapit na hotel upang magpahinga. Tuldok 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 tuldok. Sa oras na ito, nilisan na rin ni Hijun at ng iba pa ang Black Moon Tower. Boss, masyado bang nagmamadali para makipag-away sa bata? Pagkaalis sa Black Moon Tower, nag-atubili ang isang binata at sinabing, mayabang na nangangahas ang batang ito na mangako ng iyong tunggalian, at itinaas pa ang halaga sa 4 na bilyong federal na dolyar. Sa tingin ko ay hindi pangkaraniwan na isipin ito. Baka naglalaro ng baboy at kumakain ng tigre ang lalaking ito. Napakaingat niya. Tutal, walang sino man sa mundong ito ang tanga. Kahit na nagsimula pa lang silang mag-isip na baka sila ay isda sa tubig, nang umabot na sa isang tiyak na sukdulan ang pagsusugal, hindi na nila iyon inisip. Takot sa utot, ngumisi si Hijun, gusto niya akong bilangin, bakit ayaw ko siyang bilangin? Sa tingin mo ba ay nang ahas akong mangako ng pastang ito, wala nang ibang dahilan, dahil mayroon akong lubos na lakas, kaya kung hiwain ang bata hanggang maging bolognese gamit ang isang kutsilyo lamang. Nang biglang marinig ang boses, may tumusok na isang nakapangangilabot na kutsilyo sa kanyang katawan, at may nabasag na bitek sa semento. Mabilis na dumadaloy ang kutsilyo, at ilan sa kanyang mga tauhan ay nahiya sa likuran. Hindi, boss, na-promote ka na pala sa ikalawang araw ng militar. Anong oras na ba ito? Nagulat at napanganga ang ilan sa mga lalaki, habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanilang boss. Alam nila na pagkatapos ma-promote sa militar, gusto nilang dumaan sa isang malaking pagsubok at kung gaano kahirap ang umasenso sa langit. Nangangailangan ito ng malaking tulong. May mga taong hindi kayang tumagos sa butas kahit gumugol sila ng 10 taon. Pero ang amo mismo ay na-promote sa dobleng langit ng martial arts sa isang tahimik at walang ekspresyong paraan. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Haha, na-promote ako sa ikalawang araw ng militar, mga 4 o 5 araw na ang nakalipas. Naikuyong ni Hijun ang kanyang kamao, pero mahinahon ako, hindi ko pa nasabi. Ang layunin ay gumawa ng isang blockbuster, at marami akong pera. Hindi ko inaasahan na personal na pupunta sa pinto ang malaking taong ito, kung gayon wala akong magagawa. Pero napakabilis kong ma-promote, salamat sa pagsubok sa Black Moon Tower. Kung hindi ka lalaban sa napakaraming malalakas na tao, papatayin ang karanasan sa labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, at maunawaan ang martial arts, hindi ako mabilis na uusad. Totoo nga, kung aalis ka sa bayan, tama lang na pumunta sa Black Moon City. Kung mananatili ako sa aking bayan, tinatayang aabutin ito ng 10 taon, at isa pa rin akong martial artist. Naikuyong niya ang kamao at nakaramdam ng matinding emosyon. Siyempre, napakabilis niyang ma-promote sa martial arts scene, at mayroon ding mahahalagang tao na nagtutulungan. Sa pagsubok pa lang ng Black Moon Tower, hindi pa ito sapat para mabilis siyang umangat. Magaling yan, kaya mahirap matalo yung bata. Maaari kang kumita ng karagdagang 400 milyong federal na dolyar, at sa pagkakataong ito ang boss ay mapo-promote sa trio ng militar ay malapit na rin. Bata lang talaga ang batang ito. Ilan sa kanila ay natawa at labis na ipinagmamalaki.